bring in our guest for today, former Senator and now Senatorial candidate Panfilo Lacson. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Yeah, magandang Hi, hapon, Senator. sa inyo tatlo, Ed, kay Ami, saka kay Ronald. Yes, sir. Thank you for joining us, sir. Alam ko, sir, dinig niyo ba yung dalawa? Dinig yung dalawa. Yeah, medyo. Medyo. Just in case, pakirelate. Yes, sir. I will relay. Oh, mga Boka, we will relay your questions in case hindi masyado marinig. Sorry, we're having a bit of technical problems here, but we are making do kasi pumayag naman si Senator Lacson to go on air even though may konti tayong technical problems sa studio. Anyway, sir, we have several questions in mind. We'll start off with yung isang medyo controversial. Itong hinuling Chinese national daw who was supposedly spying on several government areas and installations. There are some questions being raised as to whether or not he was really spying kasi at least as far as yung press con ng NBI was concerned, it turns out, it seems to be that he was getting topographical coordinates using hindi LRAD I forget what they call it It's laser designation. It's laser topography. What he was doing, something like that. Now, from your perspective, sir, from your point of view, somebody who is very well versed in intelligence gathering, intelligence operations, what do you see here? Kasi we're hearing several different sides. We're hearing na mukhang Shopee lang ang mga gamit pinagbibili and all that Is there something to be concerned about here? Kung papakinggan natin yung pinaresentang ebidensya, at least yung sinabi ng NBI at saka yung intelligence community, medyo nakakabahala kasi alam mo, ano na ngayon, labanan technical intelligence na mostly ngayon no? Yung human intelligence or human, pang-suporta na lang doon sa technical intelligence. So, natandaan ko mga ilang taon na nakakalipas, meron na kapag sabi at naibagay ko sa media nung nasa Senate pa ako, na may mga PLA operatives na talaga in place, mga sleeper agents. So, ang possibility kung hindi siya establisadong PLA, of course, sinabi ng NBI na para na-establish na nila na PLA member ito. Yun ang nakakabahala kasi ang posibilidad, kung hindi, pwedeng recruited in place. Nandito, may asawang Pilipina, at na-recruit na, ang tawag namin dyan ng intelligence community, recruited in place, halit na infiltrator o kaya na planted. Ganon. So, yun lang, masasabi ko, based lang doon sa binahagi ng NBI na mga ebidensya na nakuha nila. Pero sir, you saw, I suppose, the equipment that was Senator, may presented. sinasabi si Tessie Angsi na legitimate naman daw yung company na nire-represent nitong alleged spy. Pero di ba non-sequitur yun? Hindi naman mahalaga kung legitimate o hindi yung company dahil kung ikaw ay intelligence agency, pwede mong gamitin yung mga legitimate companies para gamitin ng isa infiltration. Pero yun yung sagot ng kaibigan natin na si Tessie Angsi. Hindi ko masyado nakuha Yes, sir. yung Yes, sir. audio ni Ronald. Sir, I will relay, sir. Ang sabi kasi ni Tessie Angsi, itong taong ito works for a legitimate company who was that is recognized all over the world, including the US and Taiwan. Pero ang sabi ni Tito Ronald, hindi ba non-sequitur naman yon na just because you work for a legitimate company, therefore you're a legitimate worker and you're not a spy? Yeah, I couldn't agree more with Ronald, dahil ganun talaga, yung mga agents may mga legitimate cover yan Hindi naman po pwedeng walang ginagawa yung agent na naka-plant o kaya recruited na in place pero wala siyang legitimate cover kasi mas madali siya masusunog. Senator, medyo matagal na kayong wala sa law enforcement but I'm sure meron pa rin kayong mga contact, Meron na bang, ano ba yung natin, experience natin sa Chinese spying? Kasi ngayon lang naman nag-intensify yan because of our rivalry sa kayong tension nga in the West Philippine Sea. Pero nung mga nakaraang taon, mga recent years, ano na ba yung mga experience natin dyan related to this issue? Well, first, napaka-normal naman yung third country operation. Maski tayo, meron tayong mga ahente through our embassies o outside of the embassies na nagtatrabaho sa intelligence natin. At na-expect naman natin yan, although pagalingan lang, pag nahuli, siyempre, makakasuhan. Ang point natin dito, ang mas importante siguro na pag-usapan natin,
yung napakaluma o 1941 o 19 kopong-kopong na Espionage Act, Commonwealth Act 616. Talagang nagkaroon tayo ng urgency na ma-amend o kaya ma-update na yung Commonwealth Act 6616 para makatugon tayo sa modern times. Why, sir? What is obsolete with the 616? We're not familiar with that. Napakaluma na nun. Yung Commonwealth ating Act, just during war lang yun eh. So, ang Espionage So, Act, specifically, anong balak ng baguhin doon, laban sa Senator? Pilipinas at laban pa sa Estados Unidos, parang mutual. Pagka at saka ang parusa doon, 6 months and 1 day hanggang okay. 6 years. Napakagaang. So talagang kung yun ang i-apply at hindi naman pwedeng prospective yung penalty, so yun lang ang po pwede nating Yes. maigawad na parusa kung sakali mahatulan o makonvict itong nahuling Chinese spy, so-called Chinese spy, yung alleged Chinese spy, Kung magkaroon ng court trial at makonvict, ang parusa lang sa kanya, yun 6 months and 1 day hanggang 6 years. Kung magpasaman tayo ng batas while undergoing trial, alam naman natin, pare-pareho, na hindi pwedeng mag-retroact. Yes, sir. Laging prospective yung application ng batas. Yes, sir. So, sir, ano yung una niyo sinabi before you before you discussed the penalty? There was another point that you had about amending or changing this law or improving on this law. Aside from the penalty. Yung Commonwealth Act 616, yun yung Espionage Act na Yes, sir. umiiral ngayon sa ating bansa. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, I mean, about 616, what else do you want to change with that law aside from the penalty? The penalty obviously is too low. Yung batas na yun, hindi lamang laban nakukumit laban sa bansang Pilipinas, kundi pati sa bansang Amerika. At luma na, binabanggit pa ng Commonwealth telegraph. kasi. Wala na tayong halos telegraph ngayon. Meron pa ba na telegraph? Wala na ito, sir. Parang wala na. So, hindi covered yung mga modern technical equipment. Baka hindi mahasaklaw ng batas kung walang ibang ebidensya na makapagpatunay na espiya nga itong sinasabing nahuli. Kasi kung ang gamit niya ibang equipment at hindi nakapasok doon sa Commonwealth Act 616, baka magkaroon ng technicality pagdating sa trial. Would there be need, sir, to change or revise any of the definitions, for example, as to what constitutes espionage, what constitutes a spy, what is allowed and should not be allowed, and all that? Kasi nga, nagbago nga lahat, pati technology nagbago eh. And I suppose the way we gather intelligence, nagbago. Wala. Kailan attune na talaga sa times, sa day and age of modern technology. Yung mga ginagamit ngayon, hindi pa gamit noong 1941. So, kailangan talaga. At saka, taasan yung penalty. Tapos, sa ibang bansa nga, talagang napaka-grave na offense yan, yung espionage. Pwede kang, siguro, ang may sasuggest ako personally, para talagang mapangalagaan natin yung ating national security, dapat yan, reclusion perpetua. Yung talagang gawing capital offense, hindi yung prison correctional na napakababa ng penalty. Sir, 6 months ata, sir. Jaywalking ata yung 6 months. Yun nga kasi nung araw siguro makulong ka ng 6 months, medyo mabigat na. Pero ngayon, pagtatawa, pwede nga i-probation yan kasi less than 7 years Senator, kung maging Senator kayo uli, yan ba yung ilang mga priority bills nyo na gagawin? Sir, ang tanong sir ni Ronald is if you become a senator again, is that going to be one of your priority bills in the Senate? Definitely. Ngayon nga may mga pending bills na Actually, I think simula pa ng 2010 merong na-file na sa House pero hindi nga umuusad. Siguro, mabuti na rin, blessing in disguise, na meron nangyaring ganito, medyo napukaw muli yung interest ng mga mambabatas na mag-file. I think may mga pending bills sa both houses sa ngayon. Senator, kakambyo na ba tayo, Ed? Sige po, go ahead. Yes. Hindi, tatanong ko lang kasi pinag-usapan yung mga balak niyong reforms. May pag-asa pa bang ma-reforma yung budget process natin, Senator? Lalo na pagdating dyan sa... Pwede kasi, alam mo... Magulo ngayon dyan sa bahay kama. Wala kaming lalong lumalala yata, nawawala yung transparency, no? Oo, kasi 2 beses na ako nakapag-file ng resolution para maging open o transparent yung bicameral conference na pagdating sa budget kasi
lagyan ng minutes, lagyan ng transcript, at saka open sa gallery, Yes. sa public, pati sa media. Pero wala, hindi lumulusot eh. Ang nakakalungkot dito, ang budget reform, kasi tinanong ko yung mga dating staff ko, no, ang year in, year out, yung ating tinatawag na unused appropriations, hindi naman nagbabago, hindi nababawasan. Pinakamalala nga ito, 2016, umabot ng halos 600 bilyon. No? At naulit ito, Unused. I think 2023, na under 450 billion pesos. So kung i-average natin for the past 8 years, ang hindi nagagamit dahil nga gawa ito ng mga yung kalakaran na insertion. So ang average yearly unused appropriations, pag sinabing unused, ito yung either hindi nire-release ng DBM kasi hindi ma-absorb ng ahensya or hindi na utilize. Inirelease ng DBM yung pondo pero hindi naman ma-utilize. Anong culprit dito? Ang culprit dito kasi pag nag-realign yung mga legislators, hindi kumukonsulta. Tinignan yung NEP, wala man lang consultation halimbawa sa DPWH. Kaya ang nangyayari, hindi alam i-implement o hindi ma-implementa ng ahensya na pinag-insertan ng mga mababatas. Kasi wala sila, walang, sabi nga ni Pangulong Marcos, di ba? Hindi na nila makilala yung NEP dito sa 2025 Yes. kasi walang mga program of works, walang planning talaga. Ang kailangan reform sa ating budget, nakikita ko, bigyan natin ng emphasis yung participation ng mga local government units. Kasi ang budget process, actually, hindi naman nagsisimula ito sa DBCC meeting o pagsamitin ng National Expenditure Program o yung President's Budget. Actually, nagsisimula ito sa barangay level, yung tinatawag na Barangay Development Council, aakyat dito sa Municipal City Development Council, tapos provincial hanggang sa RTC. Eh nung nandyan ako sa Senate, panahon ni DBM Secretary Abisado, nakipag-meeting ako sa kanya noon, si Wendell, ano? Dahil ang napapansin namin ng mga staff ko, taon-taon na lamang, yung output na sinasubmit ng Regional Development Council sa buong Pilipinas, na ang pinanggalingan naman ito, yung mga Local Development Council, sa mga output pinag-aralan nila, kasama actually mga congressmen doon, member sila eh. At yung mga CSOs, mga NGOs doon sa kanilang komunidad, kasama sa pagpapalangkas para malaman kung ano yung needs and priorities doon sa mga local government units. Ang problema, pagdating sa NEP, ang ina-adapt lang na output ng Regional Development Council, ito yung consolidated na Local Development Council output. Yan nasa 20% lang. Ang 80%, ito na yung walang pakialam sa mundo ng national government. So hindi ba dapat ang mas nakikinabang yung mga local government units kasi who would know better yung needs and priorities sa mga localities kung hindi yung mga taga roon, yung mga local government officials. So ito yung isang flaw na nakikita ko sa pagbalangkas ng ating national budget. And worse, pag nasabit na yung NEP, wala na. Parang kanya-kanya na yan. Insert dito, insert doon. Hindi naman hinihingi ng ahensya, hindi nakaligtaan sa NEP, at saka hindi man lang kumukonsulta. Dahil parang pinaikutan nila yung jurisprudence, yung Supreme Court ruling na dinideklarang unconstitutional yung pork barrel. Kasi dati, di ba yung 200 million at saka 70 million, senador at saka congressman respectively, walang identified na mga items. So ngayon, mas lumala pa kasi hindi na lamang 200 million at 70 million ang pinag-uusapan natin. Umaabot na ng billion ang bawat legislator. Kaya lumolobo yung unused natin kasi siyempre, kakamot na lang ng ulo yung executive, yung agencies kasi paano nila i-implement yung proyekto na hindi naman nila alam at hindi sila nag-participate sa pagpaplano at pag-prepare ng program of works, halimbawa. Ang masama pa, nakagawian na ng mababatas, alam mo, institutionalized na yung 4Ps. Napakagandang programa kasi covered ito ng special law. Nagpasa tayo ng batas doon, RA 11310 yata yun, if I'm not mistaken. Yes. Na kung saan, yung 4Ps o yung Pantawid Pampamilyang Pilipino program, talagang pinag-aralan ito, meron itong direksyon, meron itong policy, may guidance na sinusunod. Like, yung para ma-reduce yung national poverty, yung
national poverty reduction strategy nandyan. Plus yung education, kumpleto yun eh. Saka may maximum na 7 years ang enrollment ng bawat household. Na kung saan tatawid talaga yung pamilya at magiging productive members ng ating komunidad. Kasi nakapag-aral yung anak. Tapos na-vaccinate yung mga bata. Kasi kasama dito yung health, education, tapos livelihood. Kasama lahat. Hindi katulad itong mga na-invento ngayon ng mga bago. Tupad, AKAP, MAIP, AIX. Wala ito, hindi ito covered ng batas except ng GAA. Kasi nga, ipinasok na sa GAA yung pagpopondo, pero wala namang pag-aaral. So, yun ang masama. So, kailangan talaga i-reforma natin. Ngayon, kung gusto natin makatulong sa ibang sektor, although yung 4Ps, hagip na nito yung lahat ng sektor eh. Kasi ang pinag-usapan dito talaga, national poverty reduction. So, hagip na nito yung lahat ng Pilipino. Bakit kailangan pa natin yung mga ibang nomenclatures na halos duplication na, redundant na, tulad ng tupad. Ito na, uso lang ito nung pandemic. Kasi wala ng trabaho ang mga tao. Di ba? Dapat nahinto na yan after the pandemic. Hindi, tinuloy-tuloy na. Sir, kahit paano sir, yung 4Ps medyo depoliticized yan kasi meron ng institution yan. It's already institutionalized eh. May proseso na yun eh. Pero itong mga bago data-driven yun eh. Yes sir. Data-driven. Yes sir. Pero sir, may database yan na pinag-aralan. Pero sir, yung guidelines may parameters eh. Opo. Unlike itong mga bago, wala itong parameters, walang guidelines eh. Yes sir. Pero sir, Tapos 4Ps pa ang tinanggal. 4Ps pa yung yung tinanggal, binawasan sa ng 50 billion ng 4Ps, tapos naglagay ng pera sa AIX at sa AKAP, which is now being criticized as another form of pork barrel that's unregulated. Kasi nasa plataforma yung mga politiko, both senators and congressmen, although mas maraming congressmen sa AKAP at mas maraming senador sa AIX. So, well, how do you do that? Senator, ibalik ko lang dun sa usapin ng mga blanco. From your experience ba sa Senate, nakaupo na ba kayo sa BICAM? Meron ba talagang mga blanco na ito sa BICAM report? At totoo ba na itong blanco ay partly kinukuha sa nabanggit nyo ng mga unused funds? Parang maraming unused funds kayo nabanggit eh. Sir, Tito Ronald, teka. Tito Ronald, nagkakasabay kayo. Usually, itong mga blanco ay galing dun sa... Ronald, di ka naririnig. Tito Ronald, nagkakasabay kayo. Nasa Eiffel Tower yata, kaya hindi marinig. Ronald, sorry. nasa Eiffel Tower ka ata. Hindi ka nagkakaranigan. Teka, patapusin natin si Senator muna. Sir, sorry sir. May nagkasapaw ng konti. You were saying? Yung sinasabi ko, yung mga figures, out of the 198 billion para sa lahat ng ayuda, ang bahagi lang ng 4 billion, 64 billion, kasi sabi mo nga kanina, yung 114 billion, kinaltasan sa House or sa BICAM ng 50 billion, kaya ang naiwan na lamang 64 billion. Yung pa naman yung premier na pang anti-poverty, national poverty reduction strategy natin, at saka pang sa edukasyon ng mga bata, pati vaccination, sakop no, pati nga health ng mga bata eh. Oh, Tito Ronald, yung tanong. Yung tanong ko, ano ba talaga yung usapin dito sa Blanco, Senator? Ano raw yung usapin sa Blanco? Ni former Senate President Tito Soto. Medyo mali yung sinabi ni Congressman Kibo. Walang blanco yung enrolled bill. Ang ibig sabihin, yung blanco sa bicameral report, sa BICAM report, sila na nag-fill up sa House kasi sila yung in charge ng printing. So, ang sinasabi ni Representative Timbo, na ano lang daw yun, parang calculator, calculator matter. Trabaho ng calculator na lamang. Tama yung sinabi ni Tito Sen, sinangayunan ko siya kasi dapat mag-review ng parliamentary procedures yung ilang mga babatas natin. Kasi pagka substantial na yung amendment, kami, nangyayari lamang yung amendment ina-approve subject to style. Meaning, para makasave kami ng time sa plenary during the period of amendments, pinapayagan na namin, pero yung substance ng amendment na in-approve, hindi nagbabago. Pero pagka pinalitan mo na yung mga figures, o kaya yung 1 billion,
nawawala. Pagkatapos lalagyan ngayon ng technical working group, hindi na yun typographical error o ministerial na amendment na po pwedeng ipaubaya na kung sino na lamang o kanino sa technical working group. Hindi lamang yun. Dapat yun, basta't ganun kasubstansya ng amendment, ang pagbabago, dapat sa floor yan, sa plenary yan ina-approve. Hindi po pwedeng sa labas ng plenaryo. Kaya mali yung supposition o proposition ni acting chairperson ng House Appropriations Committee na okay lang yung may blanco. Total, may pili na raw sila sa technical working group. Sino nag-approve nun ng blanco? Bicameral Conference Committee, yung continuance ng both houses, inamin na rin nila na talaga mga blanco yung kanilang ipinasa o ni-ratify na BICAM report. Kung susundin natin yung tamang proseso. Yes, sir. Hello, sir? At sinabi nila na hindi pwede constitute tayo ng bicameral conference committee at talakayin ulit ito, punuan natin itong mga blanco. Hindi po pwedeng approve natin, i-ratify natin ang blanco. Ganun nga nangyari. Pero at least, na-observe ko na yung Malacanang kasi kung ikukumpara, sabi ko nga, madali lang, simple lang naman ang solusyon dito para makita natin kung saan kung sino nag-fill in the blanks, ano? Yes, sir. Kasi kung yung enrolled bill, which is supposed to be yun yung kung ano yung BICAM report, may input doon. Kasi yung BICAM report, hindi naman ganun karaming pages yun, hindi libo yun eh. Kasi ang nasa BICAM report lang, yung mga disagreeing provisions na Yung for reconciliation. pinag-reconcile. Konti lang yun, siguro nasa mga 200 at mo siguro 300 pages. Hindi tutulad ng mismong bill o yung na libo-libong pahina. So sana kung may tumayo sa Senado, kasi kung nakita nila yung enrolled bill at nakita nilang yung BICAM o kaya yung BICAM report na may mga blanco, sana man lang may tumayo at nag-point out na hindi natin pwedeng i-ratify ito kasi nga maraming blanco, hindi kompleto. Sir, ang hindi lang klaro sa amin... Senator. Tito Ral, papasin Senator, lang ako. kung na-absuelto sige, yung sige. Malacanang, from your vantage point, sino yung may sala? Sorry? Sir, kung na-absuelto raw ang Malacanang, sabi ni Tito Ronald, sino yung may sala? Yung House kasi ang Senate, ang sa Senate negligence lang, naging negligence sila kasi nung nakita nila yung BICAM report bago nila na-ratify, sana nakita nila may mga blanco. So medyo may negligence doon. Ang may malis yung sa House kasi sila yung nag-imprenta. So nangyari na yun ng 2018, December 2018 na kung saan para sa 2019 GAA, kami nakita namin na iba yung enrolled bill kesa doon sa BICAM na niratify namin. So sinabihan ko si Senate President Soto noon na problema ito kasi inamend pa nila yung ating niratify. Hindi po pwede yun kasi sa plenaryo dapat yun na yung naratify na namin, both houses hindi lang Senado. Kasi yun ang na-reconcile sa BICAM conference. So ang nangyari, yung ginawa namin, nag-seek kami ng legal advice kay Senator Drilon, siya yung minority leader noon. Ano? At ang kanyang binigay na advice sa amin noon, kasi kung hindi naman pipirmahan ni Tito Sen yung enrolled bill, maantala yun at mauwi kami sa reenacted budget. Ayaw niya namang mabunto na nasisi na siya yung naging cause ng delay. So paano ngayon gagawin na napipirmahan niya on time pero hindi niya itotolerate yung binago ng House to sa enrolled bill from the BICAM. So nangyari, nilagyan niya ng kinwalify niya yung kanyang pinirmahan at sinabi niya, ang pinipirmahan ko lamang yung niratify namin na version. Hindi sinasaklaw ng aking pirma yung enrolled bill na iba kesa sa BICAM report na para doon sa General Appropriations Bill for the President's signature. At the same time, tinawagan namin si E.S. Dingbong Bedjaldea para ipagbigay alam kaagad kay Presidente Duterte na meron kaming nakitang namamasyal na 75 billion pesos na wala naman doon sa napag-usapan na House at saka Senate version na ratified na BICAM report. So, yun ang pinakamalaking veto message ng Presidente yata sa kasaysayan. Umabot siya ng 95.3 billion. Kasi nga, bukod sa 75 billion na pinagbigay alam namin, meron pang nakita silang 20 plus billion.
So, yun ang binito ni dating President Duterte. Kung merong nag-point out sa Senate, maski after ng ma-ratify, at sinabihan nila si E.S. Bersamin para maski sino sa Malacanang na meron diyang lumulutang-lutang na wala naman sa aming napagkasunduan, baka napito rin ni President Marcos yun. At sinasabi ko, balikan ko yung tanong ni Ronald, kaya ko sinabing absuelto yung Malacanang kasi walang blanco na pinirmahan si Presidente Marcos at wala rin pinilapan ang executive branch na blanco. Kasi inamin na ni Congresswoman Kimbo na pinilapan na ng technical working group kung sino man yon yung enrolled bill. So ibig sabihin, nabago na yung BICAM, hindi na nasunod yung BICAM, na-ratify ng both houses. Yun ang masama doon. Ngayon, whether or not may basihan ba na questionin yung validity o yung constitutionality ng GAA 2025, it's up to the Supreme Court to decide. No, tayo, being laymen, observers, maghintay na lang tayo ng developments. Ang nakikita ko lamang na malakas na punto doon sa petition sa constitutionality ng GAA 2025, yung hindi nasunod yung provisions sa konstitusyon na dapat bigyan ng mag-assign ng highest budgetary priority ang education sector. Hindi yun nasunod. Mas mataas yung sa DPWH kaysa doon sa pinagsama-samang ahensya ng under education sector. Yun lang nakita ko malakas. At yung sa PhilHealth naman, na kung saan effectively parang inamend ng General Professions Act, which is a general law, yung special law, which is Universal Healthcare. special laws, which are the PhilHealth Act as amended at saka yung Universal Healthcare Act. Okay. Parang effectively dahil nagdagdag ng special provisions na kung saan parang naamyendahan yung special laws. It cannot be done. Although, under the 2025 GAA, napansin ko, nawala na yung dalawang provisions na isiningit para sa 2024. So pwedeng Yes, sir. sabihin ng Korte Suprema, mooted na ito, mooted academic na kasi wala nang violation sa ngayon. Okay. Sir, I'm afraid we've run out of time. We've already actually gone over time. Yeah. So, we'd like to say thank you very much kay Senator Ping Lacson for talking to us today, even though we had the technical difficulties. Sir, maraming salamat for joining us this afternoon. Thank you, sir. Thank you, Ed. Thank you, Thank you. Senator. Salamat, Senator. Okay, maraming salamat din kay